Very important update, guys. Kakapasok lang, Attorney Kaufman, lead counsel ni PRRD ni Tatay Digong, just submitted an urgent request for interim release. Yes, totoo po yan. Ito po yung nakasaloob sa interim release, no? Makikita niyo po ito sa ICC website. Kaso lang po, kinat ko na lang kasi sobrang dami po talaga. Kaya ito ng mga very important na nabasa natin yung ipapakita natin ngayon. Guys, alam nyo, hindi tayo abogado ha, pero kahit simpleng Pilipino po, kahit simpleng tao ay maiintindihan naman po ito. So, hindi ko na po siya i-discuss kasi alam ko baka ano pa tayo dito, mapahamak. Kasi alam ko, maiintindihan nyo talaga yon. Sige po, ito po yung introduction ng yung request nga, urgent request for interim release ni Attorney Kaufman. Sabi dito, Mr. Rodrigo Roa Duterte respectfully request in accordance with Article 60 2 of the Rome Statute, interim release to the government of has expressed to the defense its advanced and principled agreement to receive Mr. Duterte onto its territory for the term of his interim release and will act in accordance with its domestic law to implement such conditions as deemed appropriate by pre-trial chamber 1. So guys, anong ibig sabihin nun? Guys, merong hindi po natin alam saan marirelease. Kasi hindi siya, alam mo yung hindi siya sinabi, redacted siya kung saang lugar, saang bansa. Grabe, meron palang ganun, no? Kung hindi talaga siya nakasabi kung anong government, hindi sinabi sa the government of the Philippines, hindi natin alam. Baka sa imbyer na naman yung mga nito baka sa the government of hindi government of China kasi hindi naman government yung China di ba? So X na pala yung China dito. No? Grabe. It says here the government of redacted has expressed to the defense its advanced and principled agreement to receive Mr. Duterte. Alam naman natin, di ba, yung sinabi dati ni Castro, si Castro, yung nila, PCO nila. Di ba sabi niya, hindi nila tatanggapin si PRRD? So, hindi to government natin siguro. Kasi has expressed to the defense its advanced and principled agreement to receive Mr. Duterte. Ano kayang bansa to, no? Wow, thank you talaga sa pag-accept nyo kay PRRD. Next, number 2, inter-parties discussions and interim release commenced between counsel and the chief prosecutor, si Karim Khan, himself immediately after the initial appearance. Redacted. Number 3, since then, and since the chief prosecutor's leave of absence, the prosecution has confirmed its non-opposition. So, hindi pa okay lang pala sa kanila, no? They're not in opposition sa interim release. Oo. Has confirmed its non-opposition to interim release to the state party on the understanding that the terms and conditions set out in Annex A to this filing would be met. The terms and conditions preferred by Mr. Duterte for guaranteeing interim release, 2, would remain exactly the same bar the obligation to moreover. So, meron pa niyang madami dyan, pero ito lang yung importante nating i-discuss ngayon, guys. Yung chief prosecutor para nila, di ba, naka-leave of absence, ay talaga palang hindi siya, alam yung hindi siya against sa interim release ni Tatay Diggs. Di ba? So, okay lang naman pala Next, guys. Dito na tayo sa conclusion and relief sought. Sabi dito, Mr. Duterte does not meet any of the conditions to warrant further
pre-trial detention as provided in Article 59(1)(b, he does not pose an objection risk of flight, nor is his arrest necessary to ensure the integrity of the investigations or to preclude the continued commission of crimes. He must, as a result, be immediately released from ICC custody. Wow, Lord, we pray, oh God. Guys, let's pray, Lord, na we pray, Father God, na itong urgent request for interim release ay maaprubahan ng pre-trial chamber in Jesus' name. In Jesus' name, Lord, we pray, Father God. Nako, magagalit na naman itong mga antay, guys. Kaya kailangan talaga nating mag-pray. Mag-pray talaga tayo ng mag-pray, no? At sana naman, alam nyo, okay lang sa akin kahit hindi sa Pilipinas si PRRD makauwi. As long as makalabas talaga dyan sa detention. Kasi yung detention kasi parang, naku, kawawa. Kasi at least marami kang matatanaw na, alam mo yun, marami kang makikita sa paligid mo, makakalabas kayong ganun. Mas maganda rin lang yun sa katawan, sa health ni PRD kaysa yung apat na sulok lang yung makikita mo, 'di ba? So guys, let's really pray for PRRD. Grabe, sobra yung mga comments dito, guys, sa comment section. Grabe talaga. Sabi ni Ivy Lang Bayan, what can ICC do? World leaders had been watching. Filipinos worldwide did their part to show the world through landslide re-election #1 Pulse survey. Worldwide protest on the streets, social media and foreigners are joining the support. Prayers, 'di ba? Correct, mga foreigners, guys. They're supporting na talaga to bring PRRD home. Correct. Grabe talaga. So, sobrang, nako, sabi pa, may nagsasabi pa dito, nag-dream daw siya na nag-oath taking na sa Pilipinas si PRRD. Yes, that could be true in the future. Finally, please, in Jesus' name, please grant his interim release, O Lord. Oo, naka-interim release nga yung mga sobrang ang sasama, no, ng ginawa. Naka-interim release nga yung sa USA. Naku, yung sa California, naku, naka-interim release nga. Sobrang hindi karapat-dapat for interim release yun kasi delikado. O, di ba, sabi dito sa conclusion, di ba, does not meet any, his arrest, nor is his arrest necessary to ensure the integrity of the investigation or to preclude the continued commission of crimes. Pero yung sa California, hindi. Sobrang ito talaga hindi to mamimit. Kasi makukontinue pa rin niya yung crimes niya. Naku. Kaya guys, anong masasabi nyo? Don't forget talaga to like and subscribe to my channel for more updates. Have a great day. God bless everyone. Let's continue to pray. Bye!